din ay siyempre yung melody. Other words, sinabing yung therapy, pangalan ko siyang pinakamataas. Pero nga meron sa mataas pangalan dito. Yung mas mataas yung therapy. Magandang umaga po sa lahat. Sige na, si Joshua na. Ilan or proportion subject, apostolic, either the brothers, create person, and sila sa influence sa palagay ng awit. Tapos hindi yung Korean 1 verse 4, yung puno daw na nagsasabi, yung bawal. Tapos hindi yung sa Revelation 2 verse 7, dito pa kami. Tawag na lang. Ben, tumawag ka. Ayan, sige, ikaw na, be. Kasi, ngayon na naman, kung kita man yun, kasi pag kainibigay niya ang kanyang gusto na kung sino lang magsumunod-kaya, ay di magpapama, kundi magkaroon na walang sugal, hindi magkaroon ng buwan na walang sugal. Amen. Amen, yes. Talo si Jairus dyan. Ben, tawag ka. Yung kaya-record ko, sabi nilang the revelation of Jesus Christ, yung private involvement. Sabi nga dito, di ba, sa the Lord's Day, at saka yung Day of the Lord, magkaiba nga daw yun. Kasi sabi dito, titingnan daw natin, di ba, sa pangalan nito, sa verse 10, di ba, I was in the spirit of the Lord's Day, and heard behind me a great voice of a trumpet. In the 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou hearest, write in the book, and send it unto the seven churches, which are in Asia, and Ephesus, and Aegean, and Pergamos, and Thyatira, and Laodicea. Yung Lord's Day nga daw, hindi kayo parehas sa the Day of the Lord, dun sa Day of the Lord. Kasi kung sinasal natin sa passages na ng Old and New Testament, may mga terms na doon na ginagamit doon sa Holy Scripture, na ang maiisip mo na to, or ito-signify na, dun sa first day of the week, na sinasabi nga dito, na yung Lord, dun diba sa sa Greek word, na dito Kuriakos, ibig sabihin, adjective. Tapos sabi niya, yung meaning nga daw nun, pero nga daw siya, dun sa parang equivalent. Kasi sabi niya, parang yung Lord's Day at saka Day of the Lord, yung Lord's Day, kapayat sa the Lord's Supper, sabi niya. Tapos, yung isa naman, parang, yung Lord's Supper kasi, hindi ko siya pwedeng tawagin na Supper of the Lord. Magkaiba daw kasi. So, tulad dito ng Lord's Day at saka the Day of the Lord. Tapos, sinabi pa niya dito, dun sa si John nga daw, na nagsalita nga daw siya, dun sa 7 golden candlestick, di ba? Nung nakita niya yung, or pinakita sa kanya ng Diyos, yung 7 golden lamps na dun sa 7 churches, in-interpret nga daw sa verse 20. Na sinabi nga ni Prophet Zechariah, sabi doon, I have looked and behold the candlestick of the whole, binabawa pa ng tapat nito, 7 lamps thereon, and 7 lights of the 7 lamps which are upon the top thereof. Sabi Zechariah 4, sabi doon. Yung oil nga daw doon na may vow, sabi yung gano'n, at saka yung pipe into the lamp. Yung oil daw doon, nag-speak daw yung Spirit of God, na lagi nga doon nagpuklog doon sa Church of Christ. Doon yan sa 7 church ages. Tapos sinabi niya gano'n, yung lampstand daw na nakita daw ni Jen, isa nga na ko yung like ang isa sa laman. Hindi nga daw sa Christ.
lang. Ayan. Lang. Dari na, wala akong nag-telefon na ako sa... According to sa inyo lahat dahil sa ating Testament. Ay, i-share ko lang po yung ano. Pinabasa ko lang yung Wala na. ako siya sa ano. Serpent. Na ano, di ba? Lagyan mo dyan sa Sa Old Testament, yung nag-repapalate ko ba sa time ni Noah, yung 3 times life na lang. Kasi lang, affliction, so, yung, nagkaroon ng, di ba, yung parang pinaka-great noon sa panahon niya. Kasi yung parang, sinasabi na, time of the serpent. Detect ko na. Sa kanya nag-produce ng mga great, Una. pati yung mga great na creation. Sa kanya nagsimula, di ba, kay So, sila yung mga ginagamit. Pero sa panahon natin ngayon, iba na yung ginagamit. Kasi yung di ba yung mga hamat, ano yung mga di ba sila yung mga negro? Kung papansin natin ngayon, yung mga negro, hindi na sila mga tiger views. Di ba, nakakari mo na sila. So, walang ano sa kanila. Kasi ang parang pinaka-tiger views na si ano, si Jacket. Na kung saan, di ba, yung unang dumating o na ano sa Lamon, di ba yung mga dati na white. Tapos yung mga scientists, pati yung mga Android phone, lahat ng mga gadget na high-tech ngayon, ang talagang nag-invento niya yung mga wifi. So, ito yung mga dati. Tapos lahat ng mga grades ngayon, lahat ng mga wifi. So, sila yung mga ginagamit ngayon. Tapos yung mga TV natin, ang mga plastic, meron yung mga parts na inaano yung tao, yung dinadedetect nila yung tao. Kasi meron silang Nanonood, parang kasi yung mga Android phone natin, kaya yan engineer kasi network. Para mag-control yung tao, para ma-recognize nila, ano ba yun? Kung sino yung mga Christian. Para ano ng kasi di ba nalalagyan na yung Facebook. Ayan, kasi yung yung ginagamit nila sa parang ito nag-introduce na ng maraming Diyos. So, sa atin, meron tayong Diyos ngayon, hindi natin, pati yung sarili natin. Kapag naging mga sarili tayo, i-Diyos natin yung sarili natin. Parang, ako lang yung kailangan, ako lang yung paano, i-kakasin ko sa alay, ikaw lang, isasarili mo lang yung halimbawa na ako ng paano yung nasa bahay mo, nandun yung mga sinis mo, paano mo sila maligay, diba? Para na hindi makasarili ka doon, ginagawa mo so, hindi lang yung mga bagay-bagay din sa pati palang sarili natin, pwede natin makilala. Tapos, may may sa TV. Alam niyo po yung mga flat screen natin, pwede yan Kontrolin. I-set nyo ng narinig channel. Pwede yun kasi, high-tech na di ba yung mga gamit natin ngayon? Kaya i-set kasi yung namin, yung 7, 2, talagang October, din siya. Pwede sa Oo. Tsaka pinag-mini Magellan, lahat ng release channel na kumana. Pero yung lagi namin pag nakakuha sila, release mo siya. Hindi na nakakaano siya. Meron ako dun na, tungkol din sa kawig sa training natin, na in-example niya, ay yung wife, bakit di ba dun sa proper kaya yan sa isang magulang. Jeremy. Bakit lagi ibigay yung kayo nila? Kasi napakalaki po ng responsibility sa isang wife. Oo, ng isang wife. Kasi mamaya malapit. Kasi, bakit binigyan tayo
para lang magparami. Hindi. Kasi may purpose ng Diyos bakit believe sa atin. Kasi we are the ambassador of this place sa pamilya mo. Ambassador ka, dapat i-guide mo yung pamilya mo. Bakit yung sa loob ng tahanan meron din wala itong dati. Yung ama, anak, ay ina ng anak. Ang father, siya yung haligi. Hindi siya tatay o kapag walang haligi. Ang ina is the light. Ilaw siya. At yung nasa loob is yung anak. So kapag nawala ang haligi, masabi yung baba ang tahanan hindi. O kapag ang ilaw nawala, anong magiging sitwasyon ng sa loob? So yung nasa loob, anong mangyayari? So magkakaroon ng haligan. Pinaka-importante, tayong mga babae. Kasi binigay tayo na maging ilaw ng ating sambahayan. Kapag nanatay po yung ilaw, magkakaroon ng haligan sa loob ng bahay. So bakit lagi sinisisi ang babae? Kasi ikaw ang binigyan ng responsibility sa mga anak. So napakagandang ano yun. Nag-pattern pa siya ng isang mahal, friend. Alam niyo po yung bread, di ba? Pag nagpuma kayo, perfect siya. So, si Adam, perfect siya na ginawa ng Diyos. Pero nung nagkasala, nagkaroon siya ng ng lahat. So, yung hulmahan na yun, kapag nagkaroon ng lahat, lahat ng i-produce nung hulmahan na yun may lahat, so lahat din may lahat. So, dun sa sabayan natin, kapag ikaw ay may lahat, so hindi mo natin sa yung mga anak mo, hindi mo nagagay, ano nagiging produce ng anak mo? So, meron na din Lamat. natin. So, maganda yung mensahe. Tapos, i-encourage ko kayo, i-encourage kayo yung mga marami kayong matutunan dun sa mga religious channel. Kasi meron siyang pamilya, balik sa doctrine, tapos may ingredients, tapos so, yung mga benefits natin mga Christian, mga gadgets natin, i-lalagay natin sa mga kabutihan. Lalo na sa ating Panginoon. Sabihin mo. Na nabasa ko sa Bukit na ang evidence daw ng Holy Spirit baptism. Ang talagang Holy Spirit baptism daw, sabi nga, ay hindi daw yung magpilisan. Kung hindi mo mararamdaman yun. Ikaw mismo ang witness. May sample na binigay si rather than na isang bata daw na nalayo sa magulang. Unas daw nang makita sila muli ng kanyang nanay, manaramdaman daw agad ng magulang at saka ng bata. Dahil yung instinct daw ba, yung dugo na nanalaysay sa kanya, yun daw ang sample ni Brother God. Pero sa atin, na nakakatanggap ka ng ebidensya ng Holy Spirit baptism, yun mismo daw ay mararamdaman mo at saka mismo ikaw nag-witness dahil hindi mo man gustuhin daw yun ay usang papasok sa kalooban mo. Yan ay mararamdaman mo at saka kahit hindi pa sabing nagtingin ka, pwede mo matanggap yung evidence na yun. At Ay, sabi ko dito. Ito daw ay nagbibigay ng power. Anong power? Power na pwede kang biglang magbago. Hindi mo na kailangan na may mabuto sa iyo na magbago ka. Pero yun ay mismo, ikaw mismo, kung saan kang nagbabago. Kalooban mo na magbago. Wala nang ibang mabuto sa iyo, kundi ikaw mismo. Yung dahil ang Holy Spirit nasa iyo na. Yun na po. Amen. Wala po ka palakpakan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Para masanay, back to basic tayo. Bigyan nyo ng notebook at saka ballpen yung inyong mga katabing bata. Huwag na kayo magsulat. Sila na muna. Pag sulat ninyo, napapansin ko wala na nag-take note.
Wala nang Bible, wala nang nagtitake note. Ako, ano tayo ha? Be vigilant. Ang ganda nun, no? I have fought a good fight. That's part, yan ang ating pagkikipaglaban. Totoo magkatagumpay tayo. O bumabalik tayo doon sa gusto ng kaaway na relax. Na? Tagabuklas, hawak yung Bible. Kahit kung cellphone, turuan magsindot at mapuksan at bye-bye. Okay, tinatawagan ko ang kapatid na Mr. Rose. Pag wala kang baron, just may baron ka. Tapos, ay patay mo na. Gusto ko marinig kung pumili mo. Good morning sa inyo mga kapatid. Unang sa Diyos, ikalawa sa kayo. Amen. Yung ano ko lang, yung nire-report ko, yung basahin mo na yung sa Revelation 18:4. 18:4, kasi yun ang ano ko. Oh, Revelation 18:4. Ayan ang Bible. Buksan mo. Kaduluhan, Revelation. Oh, English. These are the two of these trees and 18:4. And I heard another voice from heaven saying, "Come out to her my people, that he be henceforth takes the oath of churches that yes that we resist that of church." At narinig ko ang ibang sinisalag mula sa langit at nagsasabi mo, nasilagan kayo sa kaniyang bayan at buong huwag kayo marami sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayo magpita hanggang ng kaniyang masano. Ano ko lang, bubuksan ko kanina umaga. Kung yung sinasabi magsilabas ko kayo, dapat sa atin ngayon, di ba? Tayo bilang Kristiyano, kailangan natin yung mga gawain na masama, kailangan natin lumabas na tayo doon. Kasi yun lang naman ang nakapahamak sa ating mga kaluluwa. At saka sa ano naman, yung sa ang mga pinanghiran sa huling panahon. Yung pinanghiran, ibig sabihin, yung tipo ko lang sa binhi, yung binhi, ito yung may laman na trigo. At saka yung walang laman, ito yung matatapon lang yung parang ipa yun. Dapat tayo, nakakalaman tayo. Hindi lang sa physical na kundi sa spiritual, kailangan natin na magkabunga. Kahit saan man tayo pupunta, ito yung sinasabi na kailangan magkabunga tayo. Spiritual ang kailangan natin gawin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang special Your time. Share what you heard. O yan, next nga. Tapos si Remy, tapos si Amy. Yan ang bala ko sa inyo lahat lang na sa buhay. Ko lang yung nabasa ko dun sa tapos tungkol sa PPE. Di ba yung Proverbs 22:6? So bilang mga nanay, ang hirap ituro kung sa ating mga anak, dahil na pag malambot yung puso natin, ang hirap mag-training. Sabi mo, paano mo ita-training yung anak mo kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang i-training yung sarili mo. Ang hirap mag-adjust na paano ka matuturo sa anak mo kung sa sarili mo, di ba? Hindi mo naman nagagawa. Di ba nga sabi, yung mga magulang yung tutularan ng mga anak. Tulad ko, bilang sa akin, pag-isa ako ngayon, dahil mahirap mag-training. Maraming pagkukulang. So, ayun, parang ngayon, silent years na ako.
ang dami ko ng, ang dami ko ng pagkukulang. Hindi ko na sila natututukan. Kahit, bebe, ang hirap na nilang ito rin. Sabi nga ni Brother Fancy, dapat, ituto ko si Bebe na dito sa harapan, pero ang hirap. Kasi nga, nababayaan ko na rin siya. Yun lang, salamat. Magandang umaga po sa ilan natin sabi niya sa banda. Share ko lang po yung nabasa ko dito sa buhay ni Brother na yung how can I overcome. Sabi ko si Dito, di ba, yung overcome daw, ibig sabihin daw nito, is yung ma-exercise ko natin yung destiny. Sa mga dito na, kasi dito yung ginawa sabi, madami daw yung mga paraan para tayo, maano niya tayo, matempt niya tayo. Pero diba marami na nagsasabi na yung devil, hindi daw yan ito, parang, lang yan, mga spiritual beings lang yan. Pero sabi yung demonyo nga daw, totoo daw yan, daw siya yung devil na, isa din daw sa atin, may iba devil tayo na, hindi siya yung nagsasabi natin yung spiritual na devil, kundi isa din daw yun, like, once daw na yung tao against daw sa'yo, na nga daw yun. Tapos, di ba, nasa truth ka, tapos against sa'yo yung tao, sabi, nasa demonyo nga daw yun. Sabi, yun, di ba, paano nga daw ma-overcome yun? Di ba, ito lang sabi, na-recognize na daw natin yung Diyos nga daw, mas mighty nga daw yung sa demonyo na sabi, sabi, wala nga daw yung lapit sa atin. Kasi di ba sabi, mas bilis nga daw yung liwanag kaya sa mas parin. Yun lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next, Brother Rafa. Ikaw ngayon. Mamaya pa tayo umawit kasi ang mga awit natin imported. So, sayang naman. Actually, 3 pamilya yung aking kinontrata para maaga. At nandito sila. So, kung marami tayong kontrata, ang kinontrata ko yung pamilya ng Sister Remy, si Brother Joe, Dito Abel, tapos si Sister Joy. Kapag linggo, magtatawag kayo sa yung kontrata para makaaga sila. Yan, makadalawa ka lang ng pamilya, so mapupuno tayo agad. Amen? Si Darnell Merkel, manundan ko. Tapos, ito nung kay Greg, kung may pinangalan tayo ng bata pa siya. Kaya si Mary, di ba siya nakilala sa Samuel? Yung siya nakilala sa Samuel, binutin ko sa rin sa New Jordan. So sabi na kung gawa ba yung love ko sa alakin na kaya. Doon siya tinawag na sa Samuel. Di ba tawag sa isip na pinapagawa niya? Sa Samuel, doon siya nakilala kasi hindi siya. Nakita ko ito yung pagbabani sa siya. Kaya, yun ang tinawag si Grace na talagang. Kailangan pa. Tinatawagan ko si... Mahal natin pagdating ng Kasi, tapos si... Ang hirap yung magkailang bata. Yes. Nasunod ka naman sa kasa. Sino pa? O ikaw, Jerry. Ako yung support ko lang dito sa Seven Church Unit, yung sa Chatiro Church. Ay, Pergamino. Pergamino.
sabi nga doon, yung sa pinakadulo, ang may lalo, sabi na, doon daw yung panahon na yun, yung kasama mo na yung mismo sumasagot. Yung parang wet and tears, yung kasama sa loob ng church. Kaya kung hindi daw malinaw yung mata mo, hindi mo malinaw yung comment, kasi hindi daw yung tunay sa kanila. Yun lang. Sino pa? Mananay, Sister Lila. Noah's Flood, no? Universal or local lang. So na curious ako na pag-aralan din. So napatunayan po, siya, universal. Hindi siya pang Middle East lang, ang isa lang. Kasi kung bakit, alam mo bakit? Yung mga, nung tumaas yung tubig, good earth, nakalagay din dun sa Bible, yung sabi doon, the face of the earth, yung surface ng yung tubig, tumaas, into all the earth. Minsan, ang ginagawa ng mga theologians, yung all the earth, is talking about doon naman sa mga pinapapalooban niya. Ibig sabihin, nasasakop lang, yung Mesopotamian, isingin din lang. Pero, hindi pala ganun. Kung makita mo yung earth is, yung buong mundo. Then yung all, buo, lahat yun. Before, ang tanong kay Brother Francis, hindi niya masagot. Sabi niya, hindi ko alam. Pero, sabi ng mga scientists, local lang. Pero yung iba nagsabi na nakita ng iba, mismo dun sa, yung Grand Canyon, mataas yun. Mataas na lugar yun. Pero nakita nila yung sediment ng lupa. Yung mga si creature. So tagal na yun tagal ng isa pa sa Canada, nakamiting dito yung parang ng Trump, yung kabibe na nandun sa pinakataas pa ng surface. So, ang Diyos ay specific pagdating doon sa kanyang ginawa na yung Noah's Flood. So, hindi naman yung nakakaano sa ating kaligtasan. Pero, para doon sa Berea, para doon sa nananaliksik, curious ka sa lahat ng bagay. So, kailangan mong aralin yun. Para hindi ka naluloko. So, sabihin mo ba, hindi yan, loko lang. Pero, yung tama yung kwentong pambata na buong mundo ang Noah's Flood. Totoo yun, hindi yung pambata, yun talaga yung nakasulat sa Biblia. Yun lang. Umaga na lang. So, report ko lang doon sa Genesis 1:26. 26 ka? O 28. Ang sabi doon, God created man in His own image, like Him. And then pagdating sa atin, naging dominion. Dominion ang tao over face of the sea, the fall of the air, every living thing moving upon the earth and the breathing things. Ngayon, ang tanong ko dati, kung ang tao ay siya ang dominion over the all living things in the earth, maraming namamatay sa dagat, di ba? Pag namatay sa dagat, yung tao ay, pag nalunod yung tao sa dagat, kakainin siya ng patin. Totoo ba yan, kumakain yung patin ng tao? Ngayon, pag ang tao ay pumunta sa mga gubat at nakita siya ng leon, kakainin ba siya? Opo. Oo. Sa ni Daniel, lahat ng tao na hindi nagustuhan ng hari, itatapon sa kulungan ng leon. At kinakain.
At si Daniel, nung pinapon siya, hindi siya kinain. And what is the reason? Ha? Prayerful, bukod doon, may nakita ko dyan. Na yung dominion ng tao, nung hindi pa nagkasala, nandoon pa sa tao, lahat kaya niyang pasunurin. Ha? Kahit yung mababanit na hayop, kaya niyang pasunurin. Walang tinatawag doon na magkakaroon ng kainan, kaya lalapain ka, ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, yung anointing ng Diyos ay naroon sa tao at yun ang ginagamit nila para hindi sila yun yung controller nila. Ngayon, nung nagkasala ang tao, bakit nagkaroon ng pati hayop, nagkakainan sila? Ha? Nagkaroon na yung doubt ang tao? Bukod doon. Hindi lang mga kapatid. Yung aura, yung anointing na wala sa tao. Kaya nagkaroon ng laya na makapasok yung hayop para ikaw ay silahin. Kaya sinabi niya ni Peter, sabi niya sa 1 Peter tayo, mga bantay, be watchful and be prayerful, be watchful, because the roaring lion seeking whom? Bakit mayroong seeking whom? Ini devour. Kasi sila, mga kapatid, yung anointing ng Diyos, pag nawala sa atin, at hindi tayo naging prayerful, si Daniel, tama ko. Tama sa salita. Prayerful siya. Nandoon yung power, nandoon yung anointing, kaya hindi siya nasila. Nakita ng ano yung, nakita ng lion, na nandoon yung protection ng Diyos, yung anghel bumababa. Bumaba yung anghel, kilinto ni Daniel, di ba? So, yun yung anointing. Ipinalik ng Diyos sa tayo ni Daniel na yun. Pero pagkanaon natin ngayon, nawala yan. Kahit yung sa training natin sa anak, yung anointing natin para doon sa ating anak, nawala yun. Amen? At yun yung gusto ibalik ng Diyos, yung dominion doon sa nakalagay sa Genesis chapter 1 verse 26. At hindi natin pwede sabihin na wala akong, hindi natin kaya. Ibinigay sa yung anointing na yan, na kaya mong gawin yan. Sapagkat hindi ang Diyos na, tawag dito, hindi ang Diyos naglagay ng mga bagay na gusto ipagawa sa iyo na hindi mo kaya because you have a dominion over all living things. Tama ba yun, Brother Francis? I believe nandun yun. So, kaya kayo mga kapatid, yung laya natin na ibinigay ng Diyos na dapat na ipagawa, dapat ay magawa yun. So, yun na siguro yung nasilip ko sa time ng Genesis 1:28, yung anointing na yan ay nawala at gusto ng Diyos ibalik na yan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Alam niyo, napakaganda ng mga report. Gusto ko rin sana mag-report, lalo na yung ating topic dito ng Thanksgiving. Siguro mamaya sisingit ako ng konti kung may pagkakataon. Isa yung mensahe rito, baka hindi ako man kami nakarating. Ano ko siya, ang ganda ng nakita ko at yun ang nagpadoble sa akin para lalo ako mag-adjust ng kapatuloy sa ministeryo, sa pamilya, sa mga kapatiran. So, tinatawagan ko si Sister Jaya para ano siya. Nandiyan ba siya? Sister Jaya, are you there? Hello? Please come forward and give some testimony for the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning po sa lahat ng Isa Yosubay. Share ko lang po yung nabasa ko sa booklet ni Brother Francis, yung sa Iwalan. Yan, sabi nga po doon, di ba, na, amoral pala. Yan, sabi nga po doon, di ba, na, ibig sabihin nga po ng amoral, nagsisimula nga po yung sa isang kabataan. Kasi di ba, hinalimbawa din yung kabataan na maging isang amoral siya. Di ba, sabi nga po doon, kaya nga daw nagiging yung kabataan ngayon dahil daw sa hindi kulang sa training ng magulang. Hindi nila nabigyan ng authority yung anak kung ano yung gagawin. Parang binigyan nila ng pakanting oras. Then sabi doon, yung pakanting oras na yun,
ginamit ng mga kabataan sa wala man ng kabuluhan, hindi nila ginamit sa salita ng Diyos. Parang hindi sila nagpagamit. Kaya nga, di ba, binigyan yung magulang na authority para magamit dun sa anak yung tamang paggamit ng authority. Tapos sabi pa nga po dun, kailangan yung word of God na yun, hindi mo nga siya papalitan ng kahit anong gawain na para sa libutan. Kung dun ka sa word of God, kailangan dun ka lang na parang i-level up mo pa yung word of God na yun, na patataasin mo pa, hindi yung papababain mo pa lang. Tapos sabi pa nga po dun, di ba, na kapag nag-share ka naman ng word of God, hindi lang daw yung maghahanda ka, tapos mag-pray ka, tapos ilang hindi lang daw po yung kailangan gawin sa pananalig mo sa Diyos. Kailangan, yung mga nagawa mo rin kasalanan, nung una pa lang, kailangan hihingi mo rin ng tawad. Kasi diba, useless yung pag-iiyak mo kay God, kung yung pag-iiyak mo naman, yung kawal ng God lang, hindi yung inaano yung mga, kasalanan mo. Yun lang po. Amen. Sige, mga dalawa pa, baka nag-start. Sister Jaya, nasa na? Sister, ang kulit ngayon, hiwalayin yung tatlong yan, sa Jim, sa yung isang sa Jim. Kitnaan naman para may pabuklatin nyo sila ng Bible. Opposition. May mga, dyan, yung kariyan, hati-hati. Isa. Yung sa Hebrew 1, ay nagsalta sa atin sa mga uling araw na ito ay ikaw makikita ng kanyang anak ay siya yung sinalagang at abapagmahal at sa lahat ng mga bagay at sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Sabi nga daw dito, at sa pamamagitan daw ng kanyang anak na yung anak na daw niya yun ay ang hadal sa kapagmahal. Sa pamamagitan rin daw ng anak na yung ginawa. Amen. Okay, sige. Sister Pecha, baka may dala-dala ka ng doon. Kahit ano yung mga nakakalit niya. Alam ko lahat, kaya mabuliras. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo sa Panginoon. Ang i-report ko sa inyo yung restoration of bride faith. Napakinggan ko sa ni Brother Francis. Brother Francis ayun. Yung restoration of bride faith. Tinano daw yung nandito tayo sa isang buto. Yung buto, pag nailagay daw natin sa lupa, sa ilalim, wala pang liwanag yun. Ibig sabihin ng dark ages pa yun. Tapos, yung nagkaroon na siya, yung nagkaroon na siya ng tama, nagkaroon na rin yung tinatawag restoration. Yun, restoration. Yun, nagkaroon na siya ng liwanag at nagkaroon na ng Tapos sinabi dito, yung yung sa restoration, marami na daw maraming tulong na namin nakikita doon. Nandun na yung mga ensign, yung Pentecostal, marami ng Word of God na napapakinggan. Tapos yung pagkaan daw, yung pag-harvest daw ng mga bride niya. Ibig sabihin, pag malapit na daw yung anihan, yung mga ibang churches daw, nahuhulog na sila. Ibig sabihin, nag-yellowish na kasi. Yung mga yung mga substantia doon, napupunta na daw sa mga bride. Hindi yung mga ensign. Tapos, sinabi doon, paano ma-restore yung mga yung bride? Pag yung
nakuha na nila lahat yung listahan. Tapos yung bride daw, sila lang yung sila lang yung makakapasok sa, paano lang sila, tapos hindi sila makakalaan ng rapture. Yung mga kunti lang daw yung mga nalalaman, yun daw yung makakaano sa rapture. Ayun, sa tribulation, yun yung mga kananas ng tribulation, yung kunti lang yung nalalaman. Tapos, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Isa pa tayo. Uy, labi dong ka umarap. Paano ba ako makakapalupay? Sabi daw dito. Panahon daw ni Abel, walang araw na ito, ako'y ikaw niya sinabi. Kung paano ang pangyayari ng panahon na ay gayon din naman ang pangyayari sa pagpalitan ng isang tao. Noong panahon ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa pagpalitan ng mga tao. Kasi mayroon noon sa libutan sa panahon bago ginunaw ng tao. Maraming mula sa milyon ng tao roon. Mayroong 8 mananagumpay. Walang taong nagtagumpay. Natalagong taong magtagumpay. Karoon ng 3 anak na lalaki ni Noe ang kanilang mga asawa. Hindi Noe at ang kanyang asawa. Wala ang nagtagumpay. 8 ang nagtagumpay. Pumasok sa doon sa pagkang panahon. Paano nila nagawa iyon? Naminig silang salita ng Diyos. Hindi sila nasumpungan sa labas ng pintuan. Sumpungan sila sa loob ng pintuan. Sabi daw dito, kaya daw sila na nagumpay yung pamilya daw ni Noe. Naminig daw sila sa salita ng Diyos. Hindi daw sila nasumpungan sa labas ng pintuan. Hindi daw sila parang nagre-reklamo kaya naman wala rin silang hindi rin sila nasusumpungan ng sanlibutan nasusumpungan ng nasusumpungan ng daw sila sa loob ng pintuan. Yun lang.